Tunay na dahilan ng pagpanaw ni Miss Nora Honor. Abay, usap-usapan ngayon sa social media. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nice kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Let's watch this video clip. Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Si Nora Honor ay kilala bilang isang superstar ng pelikulang Pilipino at pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. Ay pumanaw noong April 16, 2025 sa edad na 71. Ang kanyang pagpanaw ay inanunsyo ng kanyang mga anak sa social media, bagamat hindi ibinahagi ang sanhi o lugar ng kanyang pagkamatay. Ipinanganak noong May 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur, si Nora Cabaltera Villamayor ay nagsimula bilang tindera ng tubig sa istasyon ng tren. Sumikat siya bilang mga awit matapos manalo sa tawag ng tanghalan noong dekada 70. Mula sa pagiging mga awit, lumipat siya sa pag-arte at naging isa siya sa pinakatanyag na artista sa bansa. At sa loob ng mahigit 5 dekada, lumabas siya sa mahigit 200 pelikula at palabas sa telebisyon. Kabilang sa kanyang mga tanyag na pelikula ay ang Tatlong Taong Walang Diyos or Tatlong Taong Walang Diyos, 1976, Himala, 1982, Bulaklak sa City Jail, 1984, at The Floor Contemplation Story, 1995. At noong 2012, nanalo siya ng Best Actress sa Asian Film Award para sa pelikulang Dai Womba. Noong 2022, ginawaran siya ng titulong pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. Ang pinakamataas at napagkilala sa sining sa Pilipinas. Bago ito noong 2014 ay hindi siya napili para sa parangal dahil sa isang insidente ng pagkakaaresto sa droga sa US noong 2005 sa kalaunan ay naresolba. Ikinasal siya kay Christopher De Leon noong 1975 at nagkaroon sila ng 5 anak. Ito ay sina Ian De Leon, Lotlot De Leon, Matet De Leon, Kiko at Kenneth De Leon. Naghiwalay sila noong 1996. Noong 2011, bumalik siya sa Pilipinas mula sa US upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte at pag-awit. Noong 2024, nag-file siya ng kandidatura bilang ikalawang nominee ng People's Champ Guardians Party List para sa 2025 midterm election. Gayunpaman, umatras siya noong March 2025 dahil sa mga isyong pangkalusugan at pagkawala ng tiwala sa mga taong humihikayat sa kanya na tumakbo. Sa halip, inendorso niya ang Kabayan Party List. Sa pagpanaw ni Miss Nora Honor ay nagdulot ng matinding lungkot sa industriya ng sining at sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang kontribusyon sa pelikula at musika ay mananatiling inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon. Ang kanyang buhay ay patunay na ang talento at determinasyon ay maaaring magtagumpay sa kabila ng kahirapan. Ang kanyang mga anak ay nagsabi na ibabahagi nila ang mga detalye ng libing sa mga susunod na araw. Ang kanyang alaala ay nananatili sa puso ng bawat Pilipino na naaantig ng kanyang sining at dedikasyon. At sa kanyang pagpanaw, 14 hours ago pa lang ang nakalilipas, ay binigyang pugay siya ng ilan sa mga kasamahan sa industriya. Isa na dito si Miss Vilma Santos na tinaguri ang The Star for All Season. Si Vilma Santos na nakilala bilang isang star for all season ay isa sa pinakamalapit na karibal at kaibigan ni Nora Honor sa industriya. Sa kabila ng kanilang matagal na kompetisyon sa pelikula, palaging may respeto at paghanga si Vilma kay Nora. Sa isang panayam, inilahad ni Vilma ang kanyang kalungkutan sa pagpanaw ng kaibigan at binigyan diin ng kahalagahan ng mga naiambag ni Nora sa sining at kultura ng Pilipinas. Noong 2024, si Vilma ay inendorso ng aktor at higit sa 20 iba pang organisasyon para sa titulong pambansang alagad ng sining. Ayon kay Dingdong Dantes, isa sa mga tagapagsalita ng aktor, si Vilma ay isang cultural champion at national builder dahil sa kanyang mga makabuluhang pagganap sa pelikula at serbisyo publiko bilang mayor, gobernador at kongresista.
Isa rin sa mga nagbigay pugay sa kanya ay si Miss Charo Santos, ang tinagurian na manghaligi ng telebisyon at pelikula. Si Charo Santos ang kilala sa kanyang mga kontribusyon sa telebisyon at pelikula ay isa rin sa mga nagbigay pugay kay Nora. Ayon kay Charo, si Nora ay isang inspirasyon sa maraming artista at isang huwarang at dedikasyon at husay sa sining. Ang kanilang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa ay patunay ng pagkakaisa at pagmamahalan sa industriya ng sining. Ano nga ba ang naging epekto ni Nora Honor sa industriya ng sining? Ang mga pelikula ni Nora Honor ay hindi lamang libangan kundi mga salamin ng lipunan. Sa Himala, kanyang ipinakita ang bulag na pananampalataya ng mga tao. Sa Daywom, kanyang inilahad ang sakripisyo ng isang babaeng badyaw. Ang kanyang mga pagganap ay laging may lalim at kahulugan na nagpapaisip at nagpaparamdam sa mga manonood. Bukod sa kanyang mga pelikula, si Nora ay naging inspirasyon sa maraming kabataang artista. Ang kanyang dedikasyon sa sining at ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa bawat karakter ay nagsilbing pamantayan sa pag-arte sa Pilipinas. Ngunit meron nga bang mga pamana itong si Nora Honor? Ang pamana ni Nora Honor ay hindi matatawaran. Siya ay naging simbolo ng husay, dedikasyon at pagmamahal sa sining. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinag-aaralan at pinapahalagahan ng mga estudyante at profesional sa larangan ng sining. Ang kanyang buhay ay patunay na sa pamamagitan ng talento at determinasyon, maaaring maabot ang tagumpay at makapag-iwan hindi malilimutang bakas sa kasaysayan. Ang pagpanaw ni Nora Honor ay isang malaking kawalan sa industriya ng sining at sa buong bansa. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang alaala at ang mga naiambag ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang mga pagpupugay ni Vilma Santos at Charo Santos ay patunay na malalim na respeto at paghanga kay Nora sa kanyang buhay at karera. Ipinakita ni Nora Honor na ang tunay na sining ay may kapangyarihang baguhin ang lipunan at magbigay inspirasyon sa bawat sa ospital. So may insidente na sabi ko, halika na, kasi bumababa na yung oxygen sa katawan. So takbo naman sa ospital. Pagtapos sa ospital, sabi ko, oxygen lang po ang kailangan ko. Ang nangyari, ay di ko alam, walang tumulong, yung hindi minadali na lagyan ako ng oxygen. Ang nangyari, biga ako, pagkahiga ako, hindi ko na alam po ano nangyari. So pagising ko, nandun ako sa ICU. At sinabi sa'yo na namatay ka ng ilang minuto. Opo, 3 minutes. Noong Feb 20, 2023, 7:38 PM ay nagkaroon po ng initial interview itong si Miss Nora Honor with Mr. Boy Abunda sa kanyang programa sa Fast Talk with Boy Abunda. Nora Honor also revealed na 3 himala in her life. Namatay na ako ng 3 minutes. Yan ang ilan sa mga salitang binitawan ni Miss Nora. Nora Honor is best known for her award-winning performance in 1983 critically acclaimed film Himala. So, Monday episode of Fast Talk with Boy Abunda, the veterans actress shared a 3 life-changing miracle or Himala in her life. The first was a car accident. She survived while filming Himala. Her colleagues, though, thought she died but she miraculously escaped with her life. Ang nangyari pala, yung salamin sa harapan natanggal yun sa sakyan pero buo, hindi nabasag. Yung Madibela naman, imbis na tamaan ako sa dibdib, lumihis yun sa akin, she said. Wala akong naramdamang sakit, ang naramdaman ko lang yung nauntog ang ulo ko doon sa may bintana. The second miracle was when recovered from her losing her voice through an operation. 3 araw po akong walang boses noon. Pagising ko, sigaw ako ng sigaw. Wala akong marinig na boses sa akin, she said. Salita ko ng salita, tanong ng tanong bakit wala akong boses, she added. During that moment, Nora admit that she got scared of her life because her voice was the biggest investment in her career. Yun lang yung inaasahan ng mga tao na makakakanta ako, she said. And lastly, Nora said that the third miracle had just happened recently as her health has not been the best lately. Namatay na ako ng 3 minutes, she said. Itong mga nakaraan lang, ewan ko ngayon ko lang sasabihin ito kasi ang nangyari noon, di ba noong nagkasakit ako, lalabas ako ng gabi sa ospital. Madaling araw, dadali na naman ako pabalik sa ospital. So may insidente na sabi ko, halika na kasi bumababa ng oxygen sa katawan ko. So takbo naman sa ospital. Nora said she told the hospital staff that she only needs oxygen. Ang nangyari, hindi ko alam, walang tumulong. Hindi minamadali na lagyan ako ng oxygen. Ang nangyari, humiga ako sa pagkakahiga ko. Pagkagising ko, nandun na ako sa ICU, she said. After 3 minutes of unconscious
consciousness. Nora said she was miraculously brought back to life, and her friends told her that she was fortunate for it. Sabi pa, sa akin ang mahal ka ng Diyos kasi ibinalik ka ulit. Siguro yung mismo hindi pa tapos. Sabi, mission niya hindi pa tapos. Aside from the miracle in her life, Nora also talked about her past relationship with Mr. Tirso Cruz III. At kahapon nga, April 16, kung saan ay binawian na po ng buhay ang tinaguriang superstar na si Miss Nora Honor sa edad na 71.